Ang 10 Agorot po ng bansang Israel. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lamang po ng aking maiksing intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay may mga coins tayo rito. Ang 10 Agorot ng bansang Israel. Pag-usapan po natin. Sa harap na bahagi po ng baryang ito ay makikita ninyo o makakita tayo ng isang candelabrum. Ayan po. Na may 7 lagayan ng kandila. Ayan po. Tapos po yung emblem ng bansang Israel. Ayan. Kung tutusin po, ito po talaga ang emblem ng Israel. Kaya lang po, pinalaki dyan at ipinapakita ang isla na nasasakupan ng bansang Israel noon. Ilang pong kapraso na yun. Ayan. Sa gilid naman ay may nakasulat na Hebrew. Yan po. Tapos may English na nakasulat, ang nakalagay Israel. Sa reverse na bahagi naman, ayun, makikita natin ang denomination niya sa bandang gitna. Ayun, 10 na nakapasok sa square. Yan po. Oh. Tapos sa mga gilid, may nakasulat na naman na Hebrew. Hebrew. Yan, words. Na ang ibig sabihin yan ay Agorot. Yan po. Kaya po ito kung tawagin, 10 Agorot. Ang engraver po niyan ay si Gaby Newman. Yan. Tingnan naman natin ang edge niya, plain. Yan po. At yung pong barya na yan ay ipinagawa sa 10 pagawaan ng mga pera o barya sa buong mundo nakakalat. Ayan po. Ang mga pagawaan po ay umpisa natin sa Jerusalem, Israel. Yan po. Ang kauna-unahang pagawaan siyempre. Tapos po sa Bern, Switzerland. Ikatlo sa Casa de Moneda de Chile. Tapos sa Korea Minting Security Corporation. Tapos po sa Mint of Poland, nagpagawa din sila. Sa National Mint of Bank of Greece. Sa Norwegian Mint. Tapos po sa Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada. Nandun din ang Royal Dutch Milk sa Netherlands. Tapos sa Stalinske Musch, Baden-Württemberg, Smartgard, Germany. Yan po ang mga pagawaan ng barya na yan. Sa sobrang dami po ng pagawaan na pinagpagawaan ng barya na yan, buti na lang po naging magkakahalintulad, kaya lang po nagkaroon ng pagkakaiba sa konting diferensya ng pagkakaiba doon sa kanyang mint mark at saka sa edge. Yan po. May mga palatandaan sila kung saan ito nanggaling. Sa kabuuan po, ito po ay nanggaling sa bansang Israel. Ang regime ng panahon ng paglabas ng perang ito ay State of Israel. Magbuhat 1948 hanggang kasalukuyan. Standard circulation po yan. Standard circulation coin. Ang taon, 5744 up to 5777 sa kanilang Hebrew calendar. Tapos po, kung sa Gregorian calendar natin titingnan, ay 1984 hanggang 2017.
Ang value po ay 10 agorot. Kung i-convert naman natin sa Philippine Peso, nakakahalaga po ng 1.64 pesos. Yan po. Ang currency po nila, New Shekel. Ang komposisyon po niyan ay copper aluminum. Yan po. Tumitimbang po yan ng 4 grams. May diameter na 22 mm at kapal na 1.61 mm. Yan, medyo may kakapalan po yan. Ang hubog niya po, ayan, makikita nyo, bilog. Ang technique na ginamit dyan ay milled. Medal alignment naman ang orientation. Ang kanyang palatandaan para sa kanyang pagkakilanlan ay number 1715 at reference number KM number 158. Yan po ang kanyang pagkakakilanlan. Dito po sa numista ay may mga presyo na po. Pero ang babanggitin ko lamang po ay ang petsa o taon ng petsa ng barya na aking naturan. Yan po. Yung pong barya na may petsang 2017. Yan po. Nagkakahalaga po ang very fine niyan ng 7 pesos 20 centavos. Tapos yung extra fine ay 17 pesos. Yung almost uncirculated po 18 pesos. At yung uncirculated ay 24 pesos. Dito naman po sa eBay may dalawang presyo po. Pag po ang coins ay 9 na piraso na sama-sama, nagkakahalaga po ng $6.99. Yan po ang presyo niyan. Sa pangalawang eBay naman po, yan po, meron pong 6 na coins na magkakasama. At lahat po ito ay uncirculated. Nagkakahalaga po ng $14.99. Sa Numis Corner po, kapag ang petsa ng inyong barya ay 1997, yan po, nagkakahalaga po ng €11.95. Yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako matapos sa aking content ngayong araw, gaya po ng dati, nais ko pong pasalamatan kayong lahat na walang sawang nakatigil at nakasubaybay sa aking channel. Yan po. Salamat po ng marami sa inyong panonood. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Yan po. Maraming salamat po. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.